praise. Ayan, good morning po. Ayan, grabe naman pala ang second service. Sobrang saya. Masaya po ba kayo? Amen. Isang magandang opportunity po ito na patuloy tayo na makapagpuri at pasasalamat sa Panginoon sa mga nagdaan na araw. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, lahat po ng handa na magpuri. Ni-invite na po namin na tumayo ngayong umaga. Magsisimula po tayo sa ating prayer. Sige po. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakataong ibinibigay mo upang makapagbalik kami ng papuri at pasasalamat ng sama-sama, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin na Ikaw ang kikilos, Panginoon, ngayong umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang hihipo sa puso ng bawat isa dahil Ikaw ang lubos na nakakaalam kung paano kami i-comfort sa lahat ng sitwasyon na nararanasan namin. Panginoon, tanggapin mo lahat ng aming mga pag-aawitan, lahat ng aming sasambitin, lahat ng lalabas, Panginoon, sa aming mga bibig. Nawa ay makarating sa iyo dyan sa langit. Lord, patuloy namin, Panginoon, na tinatawag ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dahil alam namin na meron kang gagawin ngayong umaga, Panginoon. Meron kang ituturo sa amin. Meron kang babaguhin sa amin, Panginoon. And we claim, Panginoon, lahat ng pagpapala, lahat ng victories, Panginoon, na kakaharapin pa namin. Dahil alam namin, nakasama ka namin sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. At ang lahat ng aming mga nararanasan ay isang paraan upang makita, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa amin. Panginoon, dumudulog kami, Panginoon, sa iyo ngayong umaga. Ikaw ang patuloy na maitaas, maparangalan, Panginoon, at mapasalamatan. This is we ask and pray in your mighty name, Jesus. Amen. 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 Sige po, mataas na palakpak para sa Panginoon. Yes, Lord. Awitan po natin ang Diyos. Ikaw ang siyang sabigan ko, mo at siya
maglilingkod sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang ang Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwi-tuwina. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwi-tuwina. Sa tuwi-tuwina. Sa tuwi-tuwina. Ikaw lang. Amen, Lord. Ikaw ang aming kalakasan. Kaya patuloy kaming aawit, Panginoon. So, magkita na aming mga tinig, ikaw ang tanging mapapurihan. Yes, Lord.
We sing praises, Panginoon. Hear our hearts. You deserve all the praises, Jesus. Because you are good. You are faithful. You are mighty, God, Panginoon. Oh, my heart sings. Oh, my heart sings. Oh, my heart sings praise. Let everything that has breath, everything that has breath, praise the Lord. Oh, my heart sings. Oh, my heart sings. Oh, my heart sings praise. Let everything that has breath, everything that has breath, praise the Lord. From the east to the west, let everything that has breath praise. From the north to the south, from the east to the west, let everything that has breath praise. From the north to the south, from the east to the west, let everything that has breath praise. From the north to the south, yes, Jesus, the east to the west, let everything that has breath praise. From the north to the south, from the east to the west, let everything that has breath praise. We praise you, Jesus. Jesus, your name, and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly
mapagwalang Panginoon. Worthy you are. You are worthy, Panginoon. You are worthy, Panginoon. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, dakila ka at karapat dapat sa lahat ng pangalakbang Panginoon ng pasasalamat at papuri. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Napagpala po ba tayo? Amen. Sige po, ngayon po, ibahagi po natin ang pagpapala sa ating mga katabi. Kamayan po natin lahat. Ikot po tayo. Diyos po ang papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yeah, praise the Lord. Sino po ang napagpala ngayong umaga? Truly God is good. Lahat po ng binaha, magsabi ng amen? Aba, maraming binaha. Pero salamat sa Diyos, kahit binaha, binagyo, nagkaroon ng unos, naririto pa rin tayo. Amen? Hatid ang ating pasasalamat sa Diyos, ang ating pagpupuri kahit maulan. Ika nga ay tayo hindi pinabayaan ng Diyos. Amen. Sino po nakaranas ng pagkilos ng Lord at ng yung sustenance, yung provision ng Lord throughout the week? Taas ang kamay. Praise God. Iningatan tayo ng Diyos. No? Kita natin, maraming nasalanta. Pero yung bahay mo, maayos, di ba? Maraming nawalan ng tirahan, maraming nawalan ng buhay.
pero tayo payapat ligtas. Amen? Kaya kay buti-buti ng Diyos. Mukhang hindi nga ramdam dito sa Pandi, no? Ang bagyo at baha, no? Unlike sa lugar namin, sa iba pa mga lugar na talaga sobra ang binaha. Pero ganun pa man, tunay na ang Diyos ay mabuti. Amen? Bago po tayo magsimula, nais kong i-welcome ang ating ilang mga kapatid. Pwede po bang tumayo saglit para ating ma-recognize Sister Jasmine May Urbanoy, tsaka si Gian Bote. In-invite po siya ni Brother Jason. Ayan, may mga kabataan tayo. Praise the Lord. Palakparan si Jason. Lagi may invite yan. Hallelujah. Okay? O yung katabi mo, kailan mag-i-invite? Tingin ng bigla. Kamusta naman tayo? Gusto ko rin i-welcome. Matagal natin hindi nakasama to si Brother Arnel. Yeah, kagwapong anak ni Sister Cora. Praise God. Ayan, nasa malayong lugar po siya nakatira kasi. Tsaka nakita ko rin po yung ating matagal hindi nakikasama. Si mag-asawang Papina. Tatay Godofredo. Ayan, salamat sa Lord. Nakasama natin sila uli ngayon. Meron pa bang first-timer ngayon na talagang ngayon ka lang napunta rin sa church? Hindi ko na-mention. Meron po ba? Yung nagbabalik loob, meron ba? Yung matagal na wala. Purihin ang Panginoon. Amen. Pwede ba harapin natin yung ating katabi at kamustahin mo siya? Kamusta ka, kapatid? Buhay pa ba? Humihinga pa ba? Ayan. Alam natin, sa loob na isang linggong ito, marami sa atin talagang ang iba ay nag-struggle, no? May mga difficulties na kinaharap, no? Pero iba nag-enjoy kasi ang haba ng bakasyon, no? Lalo na, hindi na maapektado yung lugar nila, pero walang pasok, no? Hindi lang mga estudyante, pati mga government offices, di ba? Wala rin pasok. Kami po yung haba ng aming bakasyon sa beach resort. Hallelujah. Di ba? Ang dami pong booking kasi si Zoe nag-post. Puno yung mga cottages. Hallelujah. At hanggang ngayon po ay nandun pa rin ang tubig sa bahay. Isang linggo po kaming nakalubog. Until now, no? Hopefully mamayang gabi ay mawala na para makapaglinis na kami. Imagine, no, sa loob ng isang linggo na nandun yung tubig, baha, basura, nandun. Challenging talaga. At prayer namin na makalipat na kami. Pero sabi ko sa akin mag-ina, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. God is good. Amen. In His perfect time. Yung pong anak ko po, nung Monday, talagang medyo nag-worry ako dahil yun yung kasagsagan ng bagyo na hindi sila nag-suspend sa FEU. Kaya po na po siya sa NLEX. Naabutan siya ng marami po na stranded. Nakauwi po yung aking anak alas 4 ng madaling araw. Kaya syempre, labi siyang pag-aalala ng kanyang daddy at mommy. Pero salamat sa Lord sa proteksyon ng Diyos. At sa kabila ng ganon, di ba? Nakakapag-alala yung mga ganon, di ba? Mabuti na lang, marunong lumangoy yung aking anak, di ba? Kahit na paano, kung medyo lumalim ng gusto yung tubig, ay kaya naman niya lumangoy. Pero syempre, iba pa rin yung yung kapaligiran mo, di ba? Yung nakatayo ka lang, biglang merong hindi mo masasabi ang panahon. Kaya nga po talaga napakahalaga ng panalangin natin, no? Yung ating pagkatiwala sa Diyos yung buhay natin, na sa ganun ay yung pag-iingat ng Diyos, patuloy po nating maranasan. Amen. Sino po bang binaha dito? Can I see your hands, please? Meron din. Yung mga taga-Libis, Northville, meron bang binaha sa BH, saka Northville? Meron din. So, purihin ang Panginoon. Pero, almost majority ay Kaya mapalad ng Pandi talaga, no? Mapalad yung mga taga-Pandiyenyo, yung mga Pandiyenyo talaga, no? God is good talaga. Praise God. Pero kami po, salamat kasi itong week na to, mababa high tide. Kasi po yun alternate. Pag itong week na to, sobrang taas ng high tide, next week, mababa. Sa susunod na linggo, buong week naman na yun, mataas uli. Ganun po yun kasi yung schedule, may schedule po kasi yun. At nagpapaschedule po kami. Kaya kung gusto nyo rin po magpaschedule, pwede naman po, papaschedule natin. Naka-align po kasi yun sa ng buwan, di ba? Pag new moon, yung week na yun, mataas. Tsaka pag full moon, pag naka-align ng buwan at sa araw at ang earth. Kaya yung the whole week na yun. Kaya alternate po yun. Kaya naka-schedule. Mabuti na lang may schedule. Paano kung wala, masusurprise ka na lang, di ba?
Kaya itong week na susunod na ito, ay salamat, makakapag-linis na kami ng bahay. So, very challenging yung mga experiences. At sa mga panahong ganyan, talagang masasabi mo na lang na, Lord, ikaw nang bahala. Thank you, Lord, kahit ganun pa man, di ba? Kasi sa totoo lang, maraming nawalan ng pamilya, nawalan ng mahal sa buhay, lalo na doon sa lugar na talagang labis na naapektuhan, lalo sa gawing norte, na talagang tinangay ang bahay, ang sasakyan, yung iba, pamilya nila, nawala. May nadagan na ng malaking bato doon sa Benguet, di ba? Grabe, ano? Ano kaya kung ikaw yung nakasakay doon, di ba? So, may mga pangyayari sa buhay na talagang minsan hindi mo inaasahan. Pero ika nga, lahat ng yan, nangyayari dahil talaga naman dinisign ng Diyos na meron naman tag-ulan talaga eh. No? Kaya kumbaga hindi na bago yan. Kasi naman talaga tag-ulan ngayon eh. Talagang uulan ng medyo, kung may expected mo, medyo mahaba. Kasi tag-ulan po talaga. At alam natin yan po ay hindi nababago. Na tuwing June, July, August, talagang maulan po yan. No? Kahit sa pabago-bagong panahon, one thing is for sure. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Amen? Magbago man ang lahat. Kahit yung katabi mo, magbago man. Isa lang ang sigurado, hindi magbabago si Lord. Amen? Yung ating pong topic ngayon, ito. God is the same yesterday, today, and forever. Yeah. Sino rito naniniwala? God is unchanging. Si Lord hindi nagbabago, hindi rin pabago-bago ang isip. Amen? God is unchanging in His character. Makikita natin siya ay nananatili na nung nakaraan, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Okay? So bago ang lahat, tayo po lahat ay yumuko tumikit, tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo. Salamat sa another opportunity na kami po ay magkatipon sa lugar na ito. At kahit sa kabila po ng masungit na panahon, ay narito po ang iyong mga anak o Diyos na laging handang sumamba sa iyo. At hindi po namin ipagpapalit ang araw na ito na sa kahit anumang gawain. Sapagkat ang pinakamahalaga sa amin ay walang iba kundi ang presensya mo. Ang sambahin ka at pasalamatan ka at luwalhatiin ka. Kaya maraming salamat po, dakilang Diyos, sa buong sanlinggo na kami po'y iyong iningatan, pinagpala, at kailanman hindi ka nang iwan. Kaya Lord, muli po kami ay lumalapit, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, maging ang aming pag-aaral ng iyong salita, naway patuloy na kami iyong gabayan, at patnubayan. Samahan, Panginoon, sa aming pagbigyan kami ng pangunawa at matanim ng malalim sa aming puso ang iyong salita at ito'y aming maisagawa sa aming personal na buhay. Gabayan mo rin ang iyong lingkod as I preach your word. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Alright, samahan niyo po ako sa Book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Ito po yung ating main text. Ang sabi po dyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ay hindi nagbabago noon, kahapon, at magpakailanman. He is the same. Ano kaya kung iba na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon? Di ba? Ano kaya kung ang ating Diyos ay pabago-bagong isip? Ano kaya ang pakiramdam ng ganon? Pero mabuti na lang, ang Diyos ay nananatili. Hindi siya nagbabago sa atin. Magbago man ang mga panahon. Di ba? Pero sa totoo lang, sa amin po, sa karaniwan, doon po sa aming lugar, ang bukang bibig, grabe ito, itong linggo na to. Kasi mas matindi pa siya sa Undoy pala. Mas matindi pa siya sa Undoy. No, mas mataas siya kumparado sa epekto sa Undoy, pagbaha. No, halos lahat talagang grabe. No? Kahit sa amin hindi naman pinasok dati ng Undoy yung aming loob ng bahay. Pero hanggang ngayon, tuhod. At umabot ng 5 araw hanggang ngayon, nandun pa. So, medyo kakaiba nga. Pero sa totoo lang, ang Biblia ay pinapatunay na talagang kahit sa simula pa, meron naman talagang tagulan. In fact, Genesis chapter 8, verse 22, it says, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Diba? Darating at darating talaga yan. Yung bawat seasons na yan. Imagine niyo, ilang libong taon na
ang edad ng mundo, no? Hindi natin alam kung kailan talaga nag-exist ang Earth. Pero kumbaga, sa haba ng panahon na yan, binanggit ng Biblia, hanggat nag-exist ang Earth. No? After Noah's flood yan, nung binigay ng Panginoon, na hindi yan mawawala. Summer, winter, seed time, and harvest. No? Yung 4 seasons na yan. No? Although sa atin, wet and dry season lang, di ba? Pero yung seasons na yan, magpapatuloy habang nag-i-exist ang Earth. Kaya lang, bakit naiiba? Actually, hindi naman yan naiiba, kundi yung epekto. Di ba? Yung epekto nito, mas nagiging disastrous. Bakit? Kasi ang nagbago, hindi naman ang Diyos Ang nagbago, ang tao. Nagbago yung pamumuhay ng tao. Di ba? Yung kakulangan ng disiplina ng tao. Imagine, no? Yung basura, no? Na talagang isa sa pinakamatinding problema ng ating bansa. No? Sa dami ng populasyon na nagtatapon, di disiplinado sa pagtatapon ng basura, yan ay nagiging cause ng pagbaha. Tama? Imagine, yung disenyo ng Diyos na katubigan, ginawang lupain. No? Kita nyo yung airport, di ba? Yan ay dagat yan Pero dahil tinambakan yan, at magiging airport yan in the future, imagine, saan pupunta yung tubig? Hindi lang naman bansang Pilipinas ang gumagawa ng reclamation. In fact, yung SM MOA, di ba? Dati, dagat din yan Tinambakan yun. Imagine, sa buong mundo, ilang bansa ang gumagawa niya na halos lahat. Di ba? Isa sa pinakasikat yung sa Dubai, yung Palm Jumeirah, imagine, di ba? Napakalaking parte ng katubigan ng dagat, tinambakan, ginawang island, at ngayon po ay isa sa pinaka-tourist spot ng Dubai. No? Nandun lahat kasi tourism ang kanilang pinagkakakitaan ngayon. No? So imagine, yung disenyo na dapat ay tubig, kaya lang binago ng tao, kaya yung epekto ay matindi. No? Ika nga tayo bilang mga Kristiyano, wag na rin tayong dumagdag pa. Di ba? Ika nga tayo maging disiplinado pagtatapon ng basura. Ang dami ko nakita sa Facebook, grabe yung basura, tangay-tangay ng baha. Isa siguro sa kakulangan natin sa Pilipinas, compare sa ibang bansa, yung talagang pangil ng batas para masuheto, maging strict ba sa mga policies para na sa ganun ay yung pong basura natin. Kasi pag pumunta ka sa Singapore, grabe, wala kang makikitang ultimi kalat, wala napakalinis. Di ba? Nung ako'y napunta doon, talagang wala kang makikitang kakalat-kalat. At maiinggit ka talaga sa bansa nila kasi talagang napakalinis. Kasi tawag sa kanila, fine city. Bakit fine? Lagi kang magpa-fine. Pag ikay dumura, magpa-fine ka. Pag ikay nagkalat, magpa-fine ka. Tawag sa kanila ay fine city. Sana ganun ka-strict ang Pilipinas, Yung pag may nakita ka nagtapon, di ba? Pag may nakita ka nagtapon, pwede mong isuplong at bigyan ng fine. Halimbawa, 100,000 sa kalat na maliit. Ay, laki naman nun. Basta may fine. Yung tipong maging strict ba? Nang sa ganon ay hindi ganito yung ating kinakahinat na. Kasi lalo na po kami nung kami po nasa Bukawi, ewan ko, may taga Bukawi dito. Kasi ako po guilty rin dyan nung kami nakatira, bata pa ako noon. Ang lahat ng nakakita ko ng mga taga roon, ang tapunan po nila, ilog. Imagine, ginawa mong basurahan. Kaya normal yon na makikita mo sa kanila na ang tapunan ng kanilang basurahan, ilog. Kasi ang thinking nila, rin din naman sa dagat yon. So imagine, kung gano'n na mentality ng mga tao, ano kayang future yung naghihintay sa atin? Kagaya ng ating diniscuss ng mga nakaraan. Kung maibabalik mo lang yung mga nakaraan na mga ganda ng nature, pero mukhang malabo na, di ba? Pero ika nga, wag na lumala pa. Tayo ay sa atin magsimula na maging responsable sa pag-handle ng ating mga waste. So sana ang bansa rin natin. Kaya minsan, medyo maraming maraming nadismaya doon sa naging pahayag ng ating Pangulo nung last Tuesday doon sa kanyang briefing, doon po sa kanyang mga key officials, dahil sa matinding mga pagbaha at yung bagyo na ito, nagkaroon siya ng statement. Sabi niya, ito na yung new normal, na kahit ano pang gawin natin, wala na tayong magagawa pa.
So medyo hindi maganda sa karamihang nakaunawa noon na parang tipong parang wala na ba tayong gagawin, di ba? Kung tutusin, talagang dapat magsimula sa Pangulo, no? At siguro naglabasan din yung ilan sa mga social media, yung mga posting kagaya ng pinost ni Senator Joel Villanueva, nasaan ang 1.4 billion everyday na ginagastos ng ating gobyerno para sa flood control. Parang hindi maramdaman. Imagine, 1.4 billion ang ginagastos ng gobyerno natin sa flood control, pero parang walang maramdaman. Di ba? Bahalat eh. So yan po ang mga sitwasyon na kinakaharap. Kaya nga po, no, sa totoo lang, normal naman talaga nag-uulan. Pwedeng mas malakas pa dyan. Kaya lang yung epekto na babago. Kasi noon siguro, kaunti pa ang tao, wala pang masyadong putol na puno. Pero dahil marami na nabagong lahat, pero dahil yan ay mag-i-exist, siguro mas magiging malala sa susunod, may ilan pa mga taong, kung hindi maa-align yung isipan din ng mga tao. Amen? So, ako naniniwala na kung bakit merong ganito, na yan po ay consistent, kasi yung gumawa niyan, consistent din. Amen? Walang iba kundi ang ating Diyos. Firm siya eh. Kaya yung ating pag-aaral, yung topic po natin, God is the same yesterday, today, and forever. Now, saan aspeto natin makikita yung pagiging pananatili ng Diyos na siya hindi nagbabago? 5 bagay lang iwan ko sa atin. I'm sorry, 4 lang pala. Una, God is consistent in His promises. Okay? Gaano ka-consistent si Lord? Again, mahirap kapag ka hindi consistent. Inisip ko nga, kung halimbawa, ang Diyos natin hindi siya consistent sa kanyang pag-iisip. Ano kaya kung pabago-bago ang isip? Nakasakay na ba kayo ng eroplano na pabago-bago ang isip? Yung tipong nando na sa flight, no? After an hour, biglang magbago ng isip. Sabi, ayoko na dyan. Sa iba na lang tayo lumiko tayo o bumalik tayo sa ating pinanggalingan. Di ba? Pero makikita nyo, kahit ang mga piloto, ang mga eroplano, darating siya exact, di ba? Kung ano yung flight, kung ano yung arrival time, nandun sa time frame na yon. Kasi dapat dumating on time. Nagkakaroon lang ng delay yung mga airplanes pagka meron pong di ba? Pag merong bagyo, no? Pagka merong traffic sa air, di ba? Yung hindi makapag-landing kasi may traffic po at hindi clear yung runway. Pero lahat po yan, talagang naka-on time. Amen? Maganda na dapat makita natin kung ano ang Diyos, yung consistency ng ating Panginoon, makita rin sa atin. Kasi ang hirap kapag ka ang katabi mo, inconsistent. Amen ba yun? Tingnan niyo po ito sinabi ng salita ng Diyos. Numbers chapter 23, verse 19. God is not a man that He should lie. Has He said, and will He not do it? Ang Diyos daw ay hindi kagaya ng katabi mo. Ayun ba yan? Hindi raw kagaya ng tao. Saan ikinumpare ni Lord, ng salita ng Diyos, yung kanyang sarili? Sa tao. Kasi ang tao, parang sinasabing ganito, ang tao, pag nagsalita, inconsistent. Totoo ba yan? Sino rito gusto mo yung kausap mo darating on time? Pag sinabing darating ako, darating siya. Di ba ang sarap ng kausap ng gano'n na pag sinabing, sige, kita tayo bukas. Di ba? Darating talaga at sinabing bukas. Pag sinabing, sasama ako. Sige, sama ako ha. Talagang sasama. Ang mahirap kapag kayo nagsabi siya, darating ako, pupunta ako, pero drawing lang pala. Tama? Ganun daw ang tao. Kaya sabi ng Lord, God is not a man. Siya ay Diyos. At pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Aren't you happy ng Diyos natin na paglilingkuran is a consistent God? Di ba? Na ang sarap pagtiwalaan kasi ang Diyos natin, mapanghahawakan mo yung kanyang mga pangako at yung kanyang mga salita. Sino rito may utang? Taas ang kamay. Woo! Wala. Ayaw niya. May pambayad. O sino naman dito yung mga nagpautang na? Taas ang kamay. Mga nagpautang na. Uy, mas marami Mas maraming blessed dito kasi nagpapautang na, di ba? Mas maganda? Nangungutang o nagpapautang? Aba, syempre, nagpapautang, di ba? Kasi pag ikaw nangungutang, ibig sabihin, kinakapos ka.
Pero pag ikaw ang nagpapautang, aba, sobra-sobra. Kaya nakukuha mo magpautang. Kaya magpautang ka na. De, rito, pagka kayo po'y nakapagpautang, di ba, minsan sabi sa'yo, brother, sister, pautang naman. Promise, babayaran ko by next week. O, di ba? By next week. Magbabayad ako by next week. And then, the following week, hindi nagbayad. Ano maiisip mo doon sa tao na yan? Ha? Biglang magbabago yung pananaw mo sa kanya, di ba? Mababago yung tingin mo sa kanya. Bakit? Inconsistent to. Di ba? Hindi niya kayang panghawakan yung kanyang sinabi. Tama? Pero kapag ka ang isang tao, nagsabi, pautang. Pahiruin mo ako. Babayaran ko, promise. By next week, babayaran ko. Nagbayad sa'yo. Di ba? Una, magaan ang kalooban mo. Di ba? Masaya ka dahil naibalik yung pera mo. Pangalawa, makikita mo, itong taong ito, reliable. Tapos, umutang uli. Di ba? Aba, binayaran di on time. Di ba? Tapos, maya-maya, lumapit uli. Di ba? Nakakarami ka na. Pero makikita mo, nagbabayad, reliable. Sa palagay nyo, yung mga taong reliable, maaasahan. Amen? Di ba? Yung sinasabi niya, ginagawa niya. Sabi ng salita ng Diyos, He is not a man that He should lie. Hindi raw siya sinungaling. Siya ay Diyos na tapat sa kanyang mga sinabi. At makikita niyo mga kapatid, na talagang, bro, ayaw gumana ng aking, pakiclick nga. Faithful from beginning to end. Sino rito naniniwala? Throughout the history, makikita nyo yung katapatan ng Diyos. When you read the Bible, di ba? Makikita natin yung mga storya na talagang, grabe, nakaka-inspired. Kung paano ay Diyos nangako, no? Sino ba unang pinangakuan ng Diyos? Sa Bible, di ba? Mayroong promise. Si Noah, di ba? Ano pangako ng Lord kay Noah? Never again will I destroy the earth by means of water. Kaya nagbigay siya ng covenant, di ba? Ano binigay na symbol? Rainbow. Pag nakakita kayo ng rainbow, ano naiisip nyo? LGBT. Nakakalungkot eh. Di ba? Yung napakagandang symbol na covenant ng Diyos sa tao, abay, kinuha ng mga LGBTQI, QRSTUWXYZ. Ginamit yung symbol na yun. Nakita niyo yung deception ng devil? Di ba? Para ma-deteriorate yung covenant na yun, yung pong napakagandang simbolo na binigay sa humanity. Ano ba yung symbol nun? Pag nakita nyo raw yung rainbow, ano sabi po ng Biblia sa Book of Genesis? Anong inaalala? Nire-remind ni Lord na hindi na niya muling sisirain ang sangkatauhan sa umagitan ng tubig. Di ba ang ganda? Covenant yun. Nakakakita pa ba kayo ng rainbow ngayon? Yes. Pag nakakita tayo ng rainbow, naisip natin, scientific. Kasi merong araw, may sikat, syempre, tapos merong hamog. Kaya pag tumama yung sikat ng araw dun sa hamog, magre-reflect yun ng iba-ibang kulay. Rainbow. Scientifically, yun ang explanation nun. Pero, ginawa intended ng Diyos yun na magre-reflect at pag nag-reflect yun, maglalabas ng rainbow, ang sabi ng Lord, inaalala niya na hindi na niya muling gugunawin ng mundo na umagitan ng tubig. Commitment niya yun. Covenant niya yun. And up to these days, nakakakita pa tayo ng rainbow. Ibig sabihin, God is faithful from beginning and even to these days and even forever, sabi ng Bible. Amen? Si Lord nangako rin kay Abraham, di ba? Ano promise kay Abraham? Sabi niya, leave your country and go to the place that I will show you. And I will bless you, and I will make your name great, and you will become a blessing, and you will become great people. Magiging pagpapala ka. Nangyari ba yon? Nangyari, hindi. How many years?
Nung pinangakuan si Abraham na magkakaroon ng anak, ilang taon siya? At the age 75. Kailan nangyari? Kailan nangyari? Pastor, ang tagal naman ng promise ni Lord. Bakit? Nung sinabi ba ni Lord kay Abraham na magkakaanak ka, sinabi ba niya after 2 years, after 3 years? Wala naman data. Di ba? In His time frame, nung sinabi ng Lord, no, ibig sabihin, nung dumating yung ng panahon, talagang dinisign ng Diyos na pinatanda niya muna si Abraham at saka si Sarah. Kasi alam niyo, pagka ganun, mas dramatic. Di ba? Hindi, ibig sabihin, pag ganun, mas kitang-kita mo, nare-reveal yung himala ng Diyos at yung pagkilos ng Diyos. Di ba? Kaya, hindi, actually, meron naman siya sinabi by next year. Kung mababasa niyo yung story, na dinalaw ng Diyos itong si Abraham. Kaya sabi niya, next year na pagbabalik ko, same time din, magkakaanak na kayo. Nangyari yun? After 1 year. Yes. Kaya, nung marinig ni Sarah yun, yung usapan ni Abraham at ni Lord, no? Of course, yung usapan nila, si Lord nag-anyong di ba? Tao. Ang tawag natin yung theophanies. Pwedeng nag-aanyo siyang angel o nag-aanyo siyang tao para makipag-usap sa tao. Theophanies ang tawag doon. So, narinig yun ni Sarah. Kaya si Sarah natatawa doon sa tent. At my age, no? Imagine, 99 years old, maghahanap pa siya ng barbecue sa kanto. Di ba? Tatawagin niyo sa Abraham, ibili mo ko ng bagoong sa kabilang kanto at manggang hilaw. Di ba? O kayo, merong maghihingi sa inyo ng ganon. Lola na. Tapos, bili mo naman ako ng mangga, naglilihi ako eh. Hindi matatawa dito. Di ba? Kaya si Sarah, natatawa. Pero alam nyo, nangyari yan after 1 year. Bakit? Kasi sinabi ni Lord eh. Tama? Dahil pag sinabi ni Lord, mangyayari. Amen? Sino naniniwala doon? Ang daming promises ng Diyos na ibinigay ng Lord sa atin. Kaya ang Bible po, dapat nababasa natin. No? Nung last time, pinag-aralan natin, di ba? How many promises? How many promises? There are 7,000 plus the promises ng Bible o ng Lord sa atin. At yung iba doon, particular, na binanggit sa mga ilang tao, specific, no? At meron naman doon na kahit specific na binanggit sa kanya, pwede mo ring i-claim. In fact, marami ring mga pangako sa Bible na kung tutusin, di ba? Halimbawa, yung sinabi po ng Psalms 91. Sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And I will say, and He will say, you are my refuge and my strength. Pag binasa mo yung mga sunod-sunod na yun, yung protection ng Lord, yung pagsama ng Diyos, yung favor ni Lord, talaga may experience mo. Psalms 91. No? Kaya yung word, yung statement na, He who dwells. Pag sinabing He who dwells, generic yon. Sino man. Amen? Ibig sabihin, kahit yung katabi mo, pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, no, makakaranas ka nun. Kaya bandang last part ng Psalms 91, sabi doon, di ba? When they call upon me, I will answer them, no, and I will give them long life. Ma-experience nila yung buhay na talagang sagana. Grabe, di ba? Ang daming mga promises ng Lord na pagkaalam mo ay sinabi ng Diyos yan, panghawakan mo, panampalatayanan mo. Amen po ba mga kapatid? Kasi ano yung ating binasang verse? Sabi diyan, si Lord ay hindi sinungaling. Diba? Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. So, anong difference nun? Na kapag alam mo na ang Diyos ay consistent sa kanyang mga promises, ano bang implication sa atin? No, alam natin, siya ay faithful from beginning to end. Bro, ayaw, paki-click nga. Hello? Fulfilled through generations, no? Throughout the history, from generations to generations,
makikita natin yung talagang katapatan ng Diyos. Deuteronomy chapter 7 verse 9 says, "Now therefore, that the Lord your God is God, He is the faithful God, keeping His commandment of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Okay, binabanggit diyan, sino man yung nagmamahal sa Kanya at handang sumunod sa Kanyang mga commandments, makakaranas ka ng katapatan ng Diyos sa Kanyang mga covenant. Amen, mga kapatid. O, sino rito gusto maranasan yung katapatan ni Lord? Ang tanong, nagmamahal ka ba kay Lord? Ha? At handa ka ba sumunod sa Kanyang mga commandments? So, tandaan natin, God is consistent in His promises. Ano pa makikita natin? In application, because God is consistent in His promises, we can fully trust Him without fear or doubt. Na talagang buong puso na masasabi mo, reliable ang Diyos. Kaya hindi ka magdadalawang isip, ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Anong pangalawa? God is consistent, hindi lang sa Kanyang promises, God is consistent in His power. Makapangyarihan po ba ang Diyos? Sabi ng Exodus chapter 15 verse 6, "Your right hand, O Lord, was majestic in power." Imagine, kanang kamay pa lang yan. Paano pag sinama mo pa yung kaliwa? Di ba? Sa totoo lang, hindi mo nga kailangan igalaw ang kamay ni Lord, di ba? Salita lang, ganun ka makapangyarihan ng Diyos. At makikita natin, last time, pinag-usapan natin doon sa Eternal Creator, di ba? So, magitan lang ng words, nalikha ang lahat ng nag-exist sa mundong ito at sa lahat ng nasa universe. No? Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Creator of all. No? Walang ibang manlilikha kundi ang ating Diyos. And then, throughout the history, His power is revealed. Nalalantad o nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos throughout the history. Pag binasa niyo po ang Bible, by the way, sino rito nabasa mo na from Genesis to the book of Revelation? Please raise your hands. Sana marami nang, pag nagtanong ako nito, marami na, dumadami na ang nakabasa. Di ba? Parang until now, Genesis pa rin. Hallelujah. Now, when you read the history, now, Genesis hanggang Revelation, makikita nyo hindi nagbago ang kapangyarihan ng Diyos. Old Testament, makikita nyo, gumagawa ng himala ang Panginoon. Sino rito na-amaze nung binabasa mo? Sige, sa Genesis na tayo. Alam ko, nabasa niyo yan. Di ba? Noong time na ang Genesis, Exodus, lalo na sa panahon na ilabas ni Lord ang Israelites, di ba, sa wilderness, sa Egypt, dalhin sa Promised Land, pinadaan sa wilderness. Naisip niyo po ba yung storya na yon? I couldn't imagine, paano yun masusustain? Di ba? 2 million, more or less, na tao, ano ipapakain mo doon? Kaya kung ikaw si Moses, nakita niyo po si Moses, gano'n lang abot ang tanggi niya. Kasi paano niyo dadalhin yun? Ita-travel niya yung journey from Egypt papuntang land of Canaan. Need nilang magtrabaho, tama mo ba, para kumain? Sino rito, kumakain lang kahit hindi nagtatrabaho. Di ba, kumakayod tayo, nagtatrabaho tayo, para may pangkain. Amen? Aba, mapalad yung mga hindi nagtatrabaho pero kumakain. Imagine yung people of Israel. Di ba? Pero sino nagpakain sa kanila? Di ba si Lord? Daily, ibinabagsak lang sa kanila. Imagine, ano? Kinabukasan, meron ng red ribbon. Sumunod na araw, Goldilocks. Sumunod na araw, Julie's. Puro, ano yun, mana? Bread from heaven. May mas masarap sa Goldilocks yun. Amen? Bakit? Luto sa langit eh. Bake from heaven. Pinaulan ng Diyos sa people of Israel. Daily. Tapos sa gabi, meron silang andoks. Na, yan? Pugo. Di ba? Kaya meron silang quail. Umuulan ng quail. Grabe, Imagine, ilang araw yon? Ilang araw? Pwede po sumagot. Kasi pag hindi kayo sumasagot, tatagal po ako. 3 oras po ako nagpipreach pagka wala sumasagot.
How many years? 40 years, kapatid. Ganon sinustain ni Lord. For 40 years, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Kaya pwede bang harapin mo sila sa katabi mo, sabi mo, hindi ka rin pagkukulangin ni Lord. Imagine kahit yung sandals nila, di ba? Sabi ng Biblia, 40 taon, hindi napudpod yung sandals nila. Kasi saan sila bibili? Di ba? Wala magtatrabaho sa kanila. Kasi talagang lakbay sila, araw at gabi naglalakbay sila. Pero may mga times na pinahihinto sila ni Lord. Di ba? Okay? Nag-gets niyo po ba na pipicture niyo? Sinamahan sila ng pillar of clouds. During the day, nagtatravel sila. Hindi sila nasisikatan ng araw. Ang hirap kaya, maglalakad ka sa gitnang araw. Tapos sa gabi naman, mayroong pillar of fire. Grabe, no? How I wish nandun ako nung time na yun. Tapos nung lumakad sila sa Red Sea, tinabunan ng Diyos yung mga chariots ni Pharaoh. Sino lumaban sa mga chariots ni Pharaoh? Ang si Lord. Amen? Parang sarap na ma-imagine yung mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Pero bago yun, siyempre, bago sila nakalabas, di ba? May 10 plagues na iba't ibang klaseng himala naranasan sa Egypt. Alam niyo po, yan po, mga nasulat yan, hindi po yung katang-isip. Sabi mo sa katabi mo, hindi yung kwentong kutsero. Yan po'y totoong nangyari. Amen. At hindi po yan kwentong barbero. It's a true-to-life story ng pagkilos ng Diyos from the beginning throughout the history, yung kapangyarihan ng Diyos na display. Old Testament, no? Makikita nyo, hindi lang yan sa panahon ni Moses, Joshua, David, hanggang sa sumusunod pang mga lingkod ng Diyos nakaranas, no? Elijah, Elisha, nakaranas ng mga himala ni Lord. Amen. Nagbago ba yan pagdating ng New Testament? Alam yung iba, may mga mentality, ang Diyos daw nagbago, hindi na siya kagaya nung old pagdating sa new. Hindi po nagbago kasi parang binali mo yung sinasabi ng Bible that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kasi kahit sa kapangyarihan ng Diyos, hindi nagbago. It's the same, consistent pa rin. Gumawa po ba ng himala ang Diyos sa panahon ng New Testament? Ha? Nabasa po ba natin ang New Testament? O, kita po natin the four gospel, no? Synoptic gospel. Makikita natin kung paano ang Lord ay gumawa ng himala, pinagaling ang mga may sakit, yung bulag, nakalakad, yung pipi, nakarinig, di ba? yung pilay nakapagsalita. Grabe yung himala ng Diyos. Just kidding. Pati yung pong mga tao na nasa ilang, 5,000 people, 10,000 people, pinakain ni Lord. Grabe yung himala ng Lord na makikita po nila. How I wish nandun din ako. Pero alam niyo mga kapatid, di mo naman kailangan pumunta doon sa panahong iyon para makita mong hiwala ng Panginoon. Bakit? Kasi He's still the same today. Amen. Kung gumagawa siya in the Old Testament ng himala, even to these days, palakpakan natin ang ating Panginoon. Because God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Huwag mong isipin, sa panahon lang ng Biblia yon. Sa Book of Acts, kahit wala na ang ating Panginoong Jesus, di ba, nag-ascend siya sa heaven, pero syempre hindi naman iniwanan yung mga disciples, yung Holy Spirit nasa kanila. Di ba? Although, si Jesus Christ umakyat na sa langit, kita nyo, nagbago ba? Hindi naman, di ba? Nabasa niyo po ba sa Book of Acts, yung sila Peter, habang naglalakad sila, kahit lang shadow nila, gumagaling yung mga may sakit. Tama? Yung sabihin yung power ng Diyos, hindi na limit. Kahit nung si Jesus ay inakyat na sa langit. Kaya sa Book of Acts, ang dami pa ring himala. Kaya nga sabi ng Acts chapter 2, verse 42 to 46, and these signs shall follow. Binanggit doon, yung pong signs and wonders, ay talagang na-experience nila. Mga kapatid, parang ang panahon natin is just a continuation of the Book of Acts. Kaya ang Book of Acts, walang conclusion. Amen. Kasi hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin. Tayo ngayon yung living disciples. Amen? Kung paano nakaranas ang mga disciples ng himala,
tayo rin po maging sa panahon ngayon nakakaranas ng himala. Amen? Kung handa kang magtiwala sa Diyos ng lubos, ng walang duda, at handang sumunod sa Kanyang mga salita, mararanasan mo. Hindi man ganun kadramatic kagaya nung pagbukan ng Red Sea, pero alam nyo, yung pagbabago ng buhay is a great miracle. Tignan nyo katabi nyo. Di ba? O, sino rito naniniwala ka, gumawa ng himala ang Diyos sa buhay niya? Kasi dati siyang durugista eh. Di ba? Dati siyang bungangera. Dati siyang sugarol. Marahil dating babaero yung katabi mo. Or dating chismosa. Pero ngayon, dinala ng Lord dito. Di ba? Binagong buhay. O, sino rito naniniwala, himalayo ni Lord? Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa kang himala. Di ba? Kasi sa totoo lang, himala, bakit? Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo eh. Tama ba? Iba, pilit na pilit, gusto kong magpakabait, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Eh kasi imposible eh. Because by nature, we are sinful. Makasalanan tayo by nature. Innate na sa atin yun. Pero it's by the grace of God, no? At yung presence ni Lord, at yung conviction ng Holy Spirit, at higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Di ba? Every time you hear the Word of God, yung po naririnig natin, minsan akala nyo walang dating. Parang wala lang. Kaya kung minsan pag kami disciple ka, yung mga sa leader dito, taas ang kamay. Mga sa leader, please raise your hands. Minsan, di ba pag nagsishare ka ng Word of God, parang naisip mo, may nangyayari ba sa mga taong to, sa mga mokong na to? May mga tipong parang, may nangyayari ba sa kanila pag grabe yung effort mo, pag-share mo ng gospel, no? Pag-preach mo sa kanila, pagtuturo mo sa kanila, may nangyayari kayo sa mga taong to. Huwag mong pag-isipan, huwag mong magpakahirap pag-isip. Meron at meron. Sabi mo sa kanila, may nangyayari. Sabi nga ng salita ng Diyos, hindi babalik sa Lord ang kanyang salita nang walang kabuluhan. Amen? Marahil hindi abrupt, ika nga, hindi tayo nagbabago overnight, no? Pero yung bawat salitang naririnig natin, natatanim sa ating puso, yun yung unti-unting nagbabago ng ating puso at buhay. Amen? Kaya talagang imposible na hindi ka makakita ng himala ngayon. And then, syempre, plus factor na, yung pag meron kang mga difficulties, no? Meron kang mga kinakaharap na mga mabibigat na sitwasyon, biglang andyan yung pagtugon ng Lord, di ba? Di ba? May pangangailangan kang financially, pagkatapos biglang, here comes God's provision. Humingin ka sa Panginoon, kailangan mo pang-tuition fee, kailangan mo ng pambayad sa mga due dates mo, wala kang pambayad, pero biglang andyan yung pag-sustain ng Lord sa'yo. Biglang dumarating. Amen! Di ba? Bigla-bigla. Alam mo, nakakatawa, nung last Sunday, bago pala yun, aware po tayong lahat, ano? Kasi nag-announce tayo ng groundbreaking natin. Pero na-cancel, sanhi na rin po ng bad weather. No? Actually, yung ating groundbreaking, parang hindi na nga groundbreaking kasi na-break na yung ground eh. Nag-start na tayo ng construction. But anyway, kahit po medyo na-delay yung ating groundbreaking ceremony, itutuloy natin as part of our dedication. No? I-dedicate natin yung lugar na yon para sa Panginoon. I was just thinking, the same month, last year, no? Isang taon nakakalipas, nung, kumbaga, napagtanto ko, isang taong na nakalilipas, ganun ding buwan, yung pinoproblema natin, saan tayo bibili ng lote? At ang pinakamatinding problema, paano ka bibili? yung saan siguro, medyo mas madali-dali pa eh. Basta may pera ka eh, no? Ang pinakamahirap na problema, alam nyo, yung wala kang pambili. Di ba? May makita kang magandang lote, wala ka naman pambili, yun ang pinakamahirap. Tama, mali? O, imagine, no? Di ba? O ngayon, hindi na natin pinoproblema, pero last year, alam niyo po, nung na-mention ko yon sa ilang mga kapatiran at ganun din sa ilang mga pastors na kakilala ko, mga kaibigang pastor, sabi niya, Pastor, maganda yung lugar na yan. Kasi sa totoo lang, dami na natin tiningnan eh. Dami natin pinag-pray, pero talagang yun ang nilob ni Lord. May mga na-mention ako sa ilang mga pastor. Kunin nyo na yan, sayang kasi talagang pataas na ng pataas ang presyo dito sa Pandi. Wala na kayo makikitang ganyan.
Sabi ko, talagang gusto namin, kaya lang kulang eh. Sabi niya, di mag-loan ka. Kaya alam nung narinig ko, di mag-loan ka, punta ka sa mga mag-cash ka kung saan mas mo. Dami kong pinuntahang bangko, punta ako sa co-op, kung saan-saan. Saan kaya makakapag-loan? No? Tapos tinitingnan ko, kino-compare ko yung mga interest niya kung saan mas mababa at kung saan mas yung term ng payment mas mahaba at mas mababa ang interest. So, isang taon na pala yun na ngayon hindi na yun ang pinoproblema natin kasi nabayaran na natin yun eh. Palakpakan natin ang Lord, di ba? Nabayaran na yung lote. Hindi lang yun. Nakapagpatambak na rin tayo. Nakapagtapos na rin po yung bakod. Imagine, milyon po yung ginastos doon sa pagpapatambak at saka yung po sa bakod. Eh kasi ang taas nung nilagay natin doon, di ba? Imagine, 1,045 square meter yon. Tambakan mo ng mataas. Bali-bali po ang gasto sa panambak at saka sa pagpapabakod. Imagine, yung mga yon. And then last Sunday, nag-meeting po kami. Siyempre, nag-start na po yung construction, pundasyon, hukay na. Tapos, nai-open namin yung issue ng construction, yung updates. Alam niyo po ba, grabing kumilos ang Diyos. May nagtanong, sabi, magkano po ba aabutin ng isang poste? Sabi, magkano sa abutin? Siyempre, tinanong natin si Brother Raymond kasi siya yung ating pong laging nag-aasikaso, no? At base sa kanyang estimate, nasa 25K ang inaabot na isang poste kasi malaki po yung ating pagagawa. 25K. Ano sabi niya? Sige, sagot ko ang 4 na poste. Wow! Di ba? Sino hindi po ang matutuwa sa bagay na yon? Amen? Immediately, binigay din kagad noong time na yon. Isa sa ating primary. At ang matindi, pagkatapos doon, nagsunod-sunod na. Uy, akin din isang poste ha. Huwag niyo akong agawan. Ilang poste yun? Kasi 30 yatang poste yun. Alam niyo po ba, nagkasunod-sunod. Doon po pa lang ilan lang kami sa primary leaders. Grabe. 17 poste na po yung nakuha. At may mga sumunod pa rin po na, ito lang po recently, kanina may nagpaabot din sa ating kapatid. Sabi niya, Pastor, sagot ko isang poste. Sino hindi mamamangha nun? Imagine niyo yun. Di ba? Kaya ako galak ang aking puso. Kasi sabi ko, kumbaga, hindi ito mangyayari kung hindi ang Diyos ang kumilos sa puso at buhay. Amen? Kung hindi rin ang Diyos ang siyang kikilos, mahirap mangyari yung ganun eh. Pero nakakatawa po dahil may mga hinipo ang Lord. At meron pa rin siyang patuloy na hinihipo sa ating kalagitnaan. Amen ba? Pahuhuli ka pa ba doon? Siyempre, gusto natin maging kabahagi. Amen ba, mga kapatid? O marahil, niisip mo, Pastor, hindi ko kaya ang isang poste, medyo malaki yata yung 25K. Di po, pwede namang 1,000 tawag na, hollow blocks. O, pwede namang 100 simento. Kung anong kaya, di ba? Mahalaga po yung ating bukal puso na pagtutulong-tulong, pagkakaisa, at nakikita ko pagka mayroong pagkakaisa, lalo natin makikita yung himala ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I do believe, no, kung paano sa panahon ni Moses, nung pinatayo yung templo, grabe, yung mga tao, sabi niya, stop na. Kasi ang dami na nagdala ng mga pinatigil na niya, sobrang dami na ng mga supplies. Ano kaya mangyari yun sa WCF? So, pipigilin na, huwag na kayong magdala kasi punong-puno na. Over budget na tayo. Di ba? Alam niyo mga kapatid, kung paniniwala ka lang sa salita ng Diyos, kung paano nasulat sa Biblia yan, He's the same yesterday, today, and forever. Hindi mo pagdudadahan ng kayang gawin ng Diyos. Amen? At ako naniniwala yung ating pangarap na mas malaki, no? Kasi talaga mas marami ang nais ng Diyos na maligtas, hindi lang ganito. Amen? At talagang gagamitin tayo ng Panginoon para mas marami pang ma-harvest na kaluluwa. Sino hindi masaya doon? Amen? Kaya mga kapatid, no? If anyone sa atin na yung gusto po na makibahagi, i-approach nyo lang si Sister Jolly. Pwede rin Sister Grace, no? Pwede rin kay Zoe, no? Approach nyo lang po sila. Pwede rin sa akin. Approach lang po. Wag po kayo mahiya. No? Lalo na kapag para sa gawain ng Diyos, no? You are very much welcome. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? So, God is good.
Nagbabago ba yung katapatan ni Lord? Hindi. Kasi all the time, God is good. He is consistent in His power. Amen. Bilisan ko ng konti. Okay, John 21 verse 25. Alam natin, sa New Testament, punong-puno ng mga himala. Alam niyo po, lahat ng himala niyan, hindi po yan katang-isip. Lahat ay totoong kwento. Alam niyo po ba na marami pang mga kwento na hindi na sinulat? Marami pang mga himala na hindi na naitala. Amen. Kaya sabi diyan, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Grabe, no? Kulang ang library sa buong mundo para raw maisulat lahat ng himalang ginawa ni Lord. Pero hindi na yung sinulat. Paano kung masusulat pa yon? Kaya lang, sabi nga, enough na to. Para paniwalaan mo ang Biblia, enough na yung mga stories na yan, para hindi ka na magduda na si Jesus ay Diyos at siya ay patuloy na gumagawa ng himala maging sa panahong ito. Because God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Sino gustong makita ang himala ni Lord? Alam niyo po ba kung kailan niyo makikita ang himala ni Lord? Doon sa mga panahon, may mga difficulties. Sa mga times na may mga limitations, yung kulang, yung wala Sa tingin mo parang hindi ka kasya Ang dami mong limitations. Kasi pagka puno ka, sobra-sobra, hindi mo nga kailangan, parang hindi ka nagpe-pray pagka ganun So therefore, rare na makita mo yung kanyang pagkilos sa buhay mo. Pero sa mga panahon na may mga limitations, paano ka magbibigay? Wala na nga ako, di ba? In fact, just sinusubok yung faith natin. Tama po ba yan, mga kapatid? Kung uunahin mo si Lord, makikita mo yung pagkilos ng Lord sa atin. Meron pa isang magandang storya. Yung isa nag-commit. Sabi nung isang ating kapatid sa primary rin, Pastor, sagot ko rin isang poste. Tapos kinausap niya yung kanyang asawa. Saan natin kukunin yun? Alam niyo ba, pagpunta namin doon sa lote, nung hapon na yun, kami, may nag-text na kagad. Tuwan-tuwa, sabi niya. Tinawag yung kanyang asawa. Sabi niya, Honey! Hindi Honey ang tawag doon. Asawa ko pala yung tawag ko, Honey. Hindi ko tawag sa kanya. Sabi niya, Mahal! Eto na, kumita kagad ng 35K. Grabe, ganun lang, kabilis. O binigay kagad ng Lord sa kanya, pambili ng Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Nakakatuwa, no? Nangyayari sa buhay ng mga leaders natin yan. And I do believe, parang kagaya po ng blessing na pinadadaloy ng Lord sa mga leaders hanggang sa lahat ng Wall CF families. Amen. Sino rito naniniwala payayamanin ka ng Diyos? Amen? Pagpapalain ng Lord. Kasi sa totoo lang, mahirap maging channel blessing pag hindi ka bless. Amen? Pero siyempre, susubukin yung yung pananampalataya mo. Amen? Paano ako makapagbibigay? Wala nga ako nito. Diyan sinusubok ni Lord yung katapatan din natin. Yung pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Diyos. Amen po ba? Alright, palakpakan natin ang Panginoon. God is faithful! Okay, bilisan ko na po. Because God is consistent in His power, we can rely on God's power to sustain us. Kaya mga kapatid, kung may mga pagkukulang ka ngayon, kakulangan sa iyong finances, kakulangan sa inyong mga resources, tandaan natin, sabi ng Bible, di ba? And my God shall supply all your needs according to His riches and His glory. Amen. Alright, pangatlo, God is consistent in His purity. Si Lord pure in the beginning, even in the New Testament, and even in the future. Hindi nagbabago yung character ni Lord. Siya ay pure. Siya ay nananatiling tapat at holy. Leviticus 11:44, Be holy for I am holy. Sinulat sa Old Testament. Sa New Testament, hindi po binago yan. Just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, Be holy because I am holy. Amen. Ang Diyos natin, pure. Kaya dapat ang lahat ng mga lingkod at mga anak ng Diyos, lumalakad din ng may purities, may righteousness. Amen? Holy in standards. Di ba? Ang ating Panginoon. Ang standard ni Lord, holiness.
Si Lord just. Ibig sabihin ng just ay tapat siya. Kung kumbaga sa judge, hindi po pwedeng suhulan kung ano ang nararapat, yon ang gagawin ng Diyos. Amen. Ibig sabihin lang, hindi natin po pwedeng gawin excuse. Ay, si Lord naman merciful. Si Lord naman loving. So therefore, pwede na akong gumawa ng pagsuway. Narinig po ba natin yan, mga kapatid? Sabi ng Bible, Galatians 6:7-9, do not be deceived. Huwag tayong padaya. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap his destruction. The one who sows to please the Spirit, from that Spirit will reap eternal life. Hindi natin pwedeng dayain si Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala kang pwedeng itago kay Lord. Amen? Kitang-kita tayo ni Lord. Amen? At kung anong tinanim natin, iyon ang aanihin natin. Amen? Marahil hindi mo pa inaani lahat ng ginagawa mong kalokohan, maghintay ka lang. Di ba? Kasi nga, hindi pwedeng dayain si Lord. But again, ulitin natin, si Lord mapagpatawad kung magpapakumbaba tayo sa Diyos. At pag tayo'y humingi ng tawad sa Lord, dapat seryoso rin tayo. Nababaguhin natin yung ating mga gawi. Lakaran natin yung righteousness ni Lord. Kaya nga po, in application, because God is consistent in His purity, we must also pursue holiness and become reflection of His righteousness. Kaya dapat nakikita sa atin yung righteousness ni Lord. Amen? Yung katuwiran ng Diyos nahahayag sa buhay natin. Amen? Lumalakad tayo sa katuwiran ng Panginoon. Tama po ba? Mga kabataan, di ba? Hindi lahat na nakikita sa social media, gagayahin. Di ba? Kaya maingat din dapat tayo sa mga pinagpo-post natin, mga young people. Hindi lahat na nakikita natin sa paligid, tama. So dapat makita natin, yung ba ipopost ko, tama ba ito? Makakapag-encourage ba ito? Makakapag-down ba ito? Di ba? O hindi magandang epekto nito. So dapat na lumalakad na tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. Hindi mo pwede attend lang tayo ng attend, hindi naman nababago ang puso at buhay natin. Amen ba, mga kapatid? Wag natin i-expect si Lord ang mag-adjust sa atin. Tama ba yan? Sino mag-a-adjust? Tayo. Saan mo i-adjust ang iyong sarili? Doon sa katwiran ng Diyos. Saan natin makikita yun? Sa salita ng Diyos. Pag sinabi ni Lord, don't do it, huwag mong gawin. Amen? Ganun lang kasimple yun. Pag sinabi ng Biblia, gawin mo to, yun yung gawin mo. Amen? Huwag natin i-justify. Marami naman kasing gumagawa na so pwede na rin siguro. Huwag mo i-justify. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ikapapahamak mo yan pag ginustify mo. Amen? Nais ng Lord, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang sumunod sa nais at kalooban ni Lord. Last but not the least, God is consistent in His purpose. Kung si Lord ay purposeful, paano niya ginawa ang creation hanggang ngayon, may purpose pa rin. Hindi natatapos si Lord yung pagka-create, tapos na, hindi po. Throughout the history, yung purpose ng Diyos, makikita natin talaga, para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Kaya makikita natin, kahit sa story po ni Joseph, familiar tayo sa story ni Joseph, pangit yung nangyari sa kanya, di ba? Kinaingitan siya ng kanyang mga kapatid, si Joseph the Dreamer. Ano ginawa sa kanya? Nilaglag sa balon. Pagkatapos, ibinenta sa merchant, papuntang Egypt. Pagkatapos, napunta siya sa bahay ni Potiphar. At doon, nagkagusto yung asawa ni Potiphar sa kanya. Ayaw niya, tinanggihan niya yung babae. Napagbintangan siyang rapist. Nakakulong. For 11 years, umaabot. Ang tagal. Pag tiningnan mo, napakasaklap naman nangyari sa kanya. Matuwid na tao itong si Joseph. Nagtitiwala sa Diyos, di ba? Pero ba't gano'n na nangyari sa buhay niya? Ang hindi natin na-realize, kahit siya mismo, nung time na yon, doon lang niya na-realize na lahat pala ng yon, ginawa ng Lord dahil meron layunin. Kaya sabi niya, you meant it evil against me. Kausap niya rito yung kanyang mga kapatid. Ginawan niyo ako ng hindi maganda, ang intensyon niyo hindi maganda, pero maganda pala ang plano ni Lord. Di ba? Kaya kung may mga nangyayari sa ating hindi maganda, mga kapatid, you intended to harm me, sabi po dyan, but God intended it for good to accomplish what is now being done, that saving of many lives. Kung hindi si Joseph na punta doon sa Egypt, maraming namatay.
Kasi nagkaroon ng ilan, di ba? Ilang taon? 3.5 years? Ilan? 7 years? Na nagkaroon ng taggutom. Doon lang nakakabili sa Egypt. Nangyari yon kasi naging ruler si Joseph doon. Isang matalinong tao. May purpose pala yun. Kaya mga kapatid, kung may nangyayari hindi maganda sa'yo, huwag kang malumbay. Huwag kang panghinaan ng loob. Sabi mo sa katabi mo, may layuning maganda si Lord sa'yo. Amen? So, yung purpose, consistent si Lord sa kanyang purpose, yung redemptive, no? Yung redemption, nandun, yung talagang deliverance, at yung